Good day everyone. Today po may tutorial po tayo ngayon. Ito po yung isa sa inaantay nyo na kung paano mag-set up po ng Photoman, no? So, pinaka-topic natin ay how to set up DSLR boot for Photoman event, no? So, tuturo ko sa inyo kung paano nyo gagawin or si-set up yung DSLR boot nyo para magamit nyo siya sa Photoman na event nyo. So, unang-unang gagawin natin, open muna tayo ng DSLR boot. So, yung gamit natin DSLR boot dito ay yung version 7, no? So, tulad ng sinasabi ko lagi, kapag ino-open nyo yung DSLR boot, every time na i-open yung DSLR boot, ito yung lumalabas. DSLR boot software updater. So, ang pipiliin nyo lang dito is skip this update or remind me later. Huwag nyo pong i-install yung update, no? Or magkaka-error yung DSLR boot nyo. So, ito lang dalawa. Pili lang kayo sa dalawa na to, tapos click nyo lang, no? So, start tayo. So, new event tayo, no? Para di kayo malito. Photoman event. Set. Photoman event setup. Tapos launch lang natin. So, yan. So, ito yung pinaka natin, no? So, kung photo boot ang i-style nyo, so ganito, may live view, no? So, sa Photoman, hindi natin kailangan ng live view. Tapos, hindi rin natin kailangan nito, no? Itong buttons, no? So, kailangan natin dito kahit yung ano lang, template na live view lang, no? Hindi itong live view natin, no? So, pakita ko na lang kung paano. So, una yung gagawin, punta kayo dito sa drop down. Pindutin nyo yung screen editor. Tapos, tayo sa welcome screen, no? Pagdating sa welcome screen, ayun gagawin nyo. Show live view. So, off natin yung show live view. Tapos, choose template, naka-off lang yan. So, okay na yan. So, punta tayo sa capture screen. So, sa capture screen, sige, on na muna natin yung live dito, na. So, sa capture screen, ang edit nyo dito is yung eto. So, sa Photoman app, hindi nyo kailangan ng auto trigger camera since ang i-trigger nyo, yung kayo mismo magti-trigger nun sa camera nyo. Siyempre, maghanap kayo ng mga kliyente or pupunta kayo sa mga tables, so kayo magkiklik nun. Kaya laging naka-off tong auto trigger camera, no? Sharing screen tayo. Sharing screen, nato 5 seconds pwede na yan. No. So, balik ulit tayo sa welcome screen. So, dapat display natin yung live view template, no? Yan. So, ito yung template natin. So, babaguhin natin to, no? Pero, ang gagawin nyo dyan, naka-on yung live view. Tapos, yung live view preview ang nakabukas, no? Tapos, drop down tayo. Then, saan kayo pupunta sunod? Baguhin natin yung print layout, no? I-launch muna natin. Tignan natin itsura. So, yan. Ganyan na itsura niya kapag nasa event na kayo. Pero, sa Photoman, kasi madalas yan lang. Isang picture lang or isang template lang ang ginagamit ng mga Photoman, no? So, palitan natin yung template natin. So, pupunta kayo dito sa print layout, no? So, gagawa tayo ng new template na pang Photoman, no? Yung simple lang. Photoman sample, no? So, kung napapansin nyo, naka-landscape yung ating layout. So, dapat pag Photoman ka madalas, yung orientation nyo is naka-vertical, no? So, pindutin nyo lang the orientation, tapos vertical. Then, lagay lang tayo ng isang photo. Photo from boot, no? Tapos, para kung napapansin nyo, pala landscape yung hatak niya. So, para magiging portrait yan,
So para maging portrait yung ano natin, yung number 1 or yung pinaka-template, punta kayo dito sa right side. Then, go up nyo lang. Then, hanapin nyo itong keep aspect ratio. I-off nyo lang to, no? Para madadrag nyo na siya para maging portrait siya, no? Yan. So, yan. Pwede na yan. Tapos, lagyan natin ng logo lang para medyo mukhang ano. Mukhang maayos tignan. Lalagay lang tayo ng isang photo. Ito. Ito. Yan. So, lagay tayo ng logo. Then, napapansin nyo, ayaw niyang mahatak. Kaya may namano ko siya. Yan. Kung gusto nyo ito maging gumagalaw, i-copy paste nyo lang. Yan. Pesto lang natin yung ating logo sa gitna. Diba? Ang hirap niya yan, no? Pag hindi na-drag. So, ayan. So, ayan. Pwede na yan, Ayan. Pwede na yan kahit pa nasa gitna na siya. So, ayan. Ganyan na i-layout nyo na yung pinaka nyo, template or yung layout para sa client nyo. Ayan. Testing natin kung anong itsura niya. So, ayan. So, kapag nag-photoman event kayo, ganito lang yung pinaka-layout nyo, no? So, kung ano yung nakikita ng camera nyo, share rin yung nakikita ng operator nyo, no? So, bali itong laptop na to, yung ginagamit nating laptop, nasa isang table lang to, nakaset up with printer. Tapos, syempre, meron kayong, ano dapat dito? Meron din kayong operator. Para at least siya yung tatanggal ng mga photos doon sa may printer nyo at para hindi naiipon, no? So after mag-shot ni Photoman, papasok dito yung photo. Then, example natin, click lang muna natin to icon, no? Last one. Okay, so nakita nyo, meron siyang countdown, no? So isa yun sa tatanggalin natin, no? So wait natin matapos. Ayan. So, para matanggal yung countdown, punta kayo dito sa capture setting, no? So, kailangan yung countdown natin dito is naka 0, no? 0 yung before photos natin. Is yung photo preview time. Lagyan natin 2 seconds lang. Tapos, ayan, okay na yan. So, testing natin ulit. Example, nasa event tayo. Si Photoman nag-capture ng photo dun sa isang table. Example, click lang muna natin to, no? Get ready. So, ayan. Magka-capture siya. Automatic siya magka-capture doon. Hindi nyo napipindutin to, no? Example, yan, pinindot yung Photoman. Yan, papasok ng picture ng kliyente. Then, yan. May printing period yan. Ito. Tapos 5 seconds na preview yung pinaka ano. Tapos babalik yan sa live view yan. Pero syempre, no need naman to actually. Hindi nyo to kailangan sa event. Pang operator to, hindi kailangan makita to ng mga kliyente nyo. Since Photoman yun, hindi naman photo booth, no? So, si operator lang nakakita nito, no? So, for example, nag-picture ulit si Photoman, click lang muna natin tong icon na to. Pero dapat itong icon na to wala to, no? Okay. So, ayan, na-picture si Photoman. Papasok ulit yung picture niya. Then, pagtapos, preview ng 2 seconds. Then, magpiprint po siya, no? So, 5 seconds to pinaka last time out, no? Thank So, you. paano tanggalin yung icon? Pindutin nyo lang itong drop down. Punta kayo dito sa screen editor. Tapos, para mawala yung icon, click nyo to.
click nyo yung mismong icon. Tapos nakikita nyo to, no? Ibaba nyo lang, drag and drop nyo lang pababa, no? Sana siya. Sana yung ating icon. Drag and drop nyo lang pababa, no? Kailangan nasa baba siya ng live view. So ayan, kung napapansin nyo, nasa ilalim siya ng live view, so hindi na yan makikita, no? So launch natin yung event. So ayun, ganun lang kadali mag-setup ng Photoman app, no? Sa gagamitin natin yung DSLR bot, no? So sample ulit tayo, click anywhere lang to, no? Kunwari nag-shot na yung Photoman. Get ready. Ayan, nag-shot na yung Photoman. Ooh, looking Yan. good. Share your Yan, photos. mag-print na yan, auto-print na yan, may kasamang template. Tapos yan, Thank you. next session na uli yung Photoman, no? So, ganun lang kadali mag-setup ng DSLR Boot for Photoman app, no? So, abangan nyo yung next na tutorial natin dito sa Photoman app para magamit nyo siya ng maayos, no? Thank you for watching!